welcome back to our channel. This is me again, your Kabayan Amor. So, una po is shout out po sa lahat ng mga nanonood sa aking previous videos, and shout out din sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel. And kung bago ka pa lang sa aking channel, bago mo pa lang ako nakita, mga plantito at mga plantita dyan, so please do consider to subscribe my channel and click the bell button para po maging updated kayo sa aking mga bagong upload na video about sa ating mga halaman. So, for today's vlog, mga kabayan, is yung isi-share ko sa inyo is about kung paano natin alagaan, kung bakit nagkaganito, nagkaganyan ang ating Chinese cabbage or rose cabbage. So, yan ang ating pag-uusapan sa video ito. So, just keep on watching, guys! So, we're back mga kabayan. So, nandito ako ngayon sa pinaka-garden talaga, yung lawn talaga na garden, no, dito sa ano. So, medyo malaki-laki itong paligid, palibot nung itong garden nito is naka-round po siya sa bahay namin. So, just take a short look. Ayan, so dito siya, and then pa-round pa siya doon, and then doon sa may, kung makikita nyo yung hose na blue doon, so yun siya, palibot siya. Ayan. So yung gagawin ko ngayon is ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka medyo may katandaan na Chinese cabbage. So ito po siya yung ating tatalakayin ngayon. So ito yung cabbage na rain or shine, na kahit ilang beses na po siyang naanuhan ng, kasi sometimes nagaano dito sa amin, umuulan ng kumbaga yellow. So survivor po siya. So ang dami niyang anak. Nakalbo na to dati, guys, kasi nung medyo ganito nakalaki sila. Ayan. So ang ginawa ko is tinanggal ko yung mga babies, at kung mapapansin nyo, yan po yung nakatanim dito sa edge ng aking garden. Ayan. Yan. Doon, napapansin nyo. So, yan po, yan lahat sila na nakikita nyo na nakaline doon sa edge ng aking garden hanggang doon. So, dito ko sila kinukuha. So, wala na to dati, itong gitna, kasi yung tinira ko is yung mother nila, tapos binansagan ko din itong father. So, ito lang dalawa ang natira. So, ayan, tinanim ko dito sa ano. And, kung makikita nyo po, is halos lahat sila mayroon ng mga babies. Ayan. May mga babies na po sila, guys. Ayan po. And kahit maliit pa, ayan, may mga babies na sila. Ayan. So, halos lahat sila may mga babies na, ayan. Nagsisiksika na sila. Ayan. Ayan. So, dami silang mga babies. So, ang gagawin ko ngayon is itatry kong tatanggalin itong pinaka-mother nila. Kasi kung sa tingin nyo is nasa lupa siya, is hindi talaga siya sa lupa. Kasi yung lupa namin dito is mayroong tarpaulin. Yung parang sako ba, ayan. Kung nakikita nyo yan. Kasi ganyan ang style ng garden dito. Yung lalagyan ng banig, yung ano, yung ano talaga, yung ground talaga. So ayan, kung mapapansin nyo, makikita nyo yung yan, tarpaulin po yan. So tatanggalin ko ito. Although matigas naman siya, pero hindi siya talaga kumapit doon sa ilalim. So, gagawin natin is, tatanggalin natin at doon tayo magkwentuhan sa aking table. Kasi maraming lamok. Ayan. Ayan. So, madali lang siya kasi, ayan, kung nakikita nyo yung tarpaulin, ayan, oh. Ayan, sako po yan, mga kabayan. Neglected ko na ito, kasi may katagalan na din ito. So, nandilagay ko lang dito. So, ayan. So, dyan lang po siya nakapatong sa tarpaulin. So, nakuha na natin, mga kabayan. So, pupunta tayo doon sa misa at doon tayo magkwentuhan. Ang dami niyang babies. Ayan. So, pupunta tayo doon sa aking table. Ayan. Yung ano ko, yung pinabayaan ko din ito na cactus. Pero nagsigandahan na sila ngayon. So, ayan. So, dito na
tayo sa ating table. So before tayo uupo dito mga kabayan, is ipapakita ko rin sa inyo yung mga kasamahan nito na nilagay ko lang sa pot din, na medyo malaking pot. So we'll go there. So ayan mga kabayan, kasi ang pot nito is malaki yung space niya sa ilalim. Ayan, isa sa mga aloe vera ko na naka full sun siya, kaya ang kulay niya is something red or orange, hindi ko maano. So ayan, marami na din siyang mga babies. Yun, diba? So rain or shine din yan sila, and meron din ako dito. Ayan, diba? Ang ganda nila. Ang ganda nila. May isa pang ghost plant dito na nawala. And then meron din ako dito. Ayan, para makikita nyo yung mga kasamahan nila. So meron din ako dito. Ayan, ang aking dish bowl na may frog. So ayan, ang ganda nila. So babalik na tayo doon sa ating table at magkwentuhan. So welcome back again mga kabayan, and nandito na tayo sa ating table. So sa pag-uumpisa, yung sinabi ko kanina is mother. Ito is mother ito ng ating mga nakahilera doon. Pero yung ang mother naman ito is ito. Ayan. So i-close up ko kayo para makikita natin yung itsura ng ating Chinese cabbage. So ito yung pinaka-mother ng lahat ng doon sa labas na nakahilera doon, at saka yung pinakita ko sa inyo kanina doon sa malalaking pots. So yung mother naman ito na maraming babies, ayan. So ang mother niya is ito. Ayan, kung makikita nyo, yan po ang mother niya. So ang nasa pots na ito is 4 years na po to siya mga kabayan. 4 years na po siya. So hindi ko siya tinanggal sa pots na ito. Ayan. So ipiplex ko yung picture niya nung siya ay hindi pa ganito yung hitsura. So yan po yung, ayan po siya yung picture niya. So ito na yung itsura niya ngayon after 4 years. So mas gumaganda siya. Tapos yung stem niya is, ayan, medyo tumataba na. Ayan. So hindi ko siya talaga tinatanggal sa pots na ito kasi gusto kong makikita kung ano yung itsura niya kapag siya ay medyo tumatanda na. And then ito din, sabay lang po ito sila, 4 years. So ayan, 4 years na din yan, and 4 years na din to. So Chinese cabbage. So itatabi ko muna ito, and then ito na nakikita nyo dito, so pasensyahan nyo na po yung pinagtamnan ko sa kanya kasi recycle lang po ito kesa naman itatapon ko, diba? So mga 1 month pa siya nung tinanim ko, and yeah, look at that, ang dami na niyang baby. Ayan, dami niya ng baby sa paligid, my baby. Ayan, so dito tayo kay mother. Kay mother ba? Dito tayo kay mother. Ito, ayan. So habang nag-ano tayo, no, so kwentuhan natin yung paano ko ba siya napaganito na sobrang ganda niya, para siyang bouquet talaga. Totally para siyang bouquet. Yan po. Para siyang bouquet. So sa nasabi ko kanina, ang aking Chinese cabbage is rain or shine po ito. Ayan, sobrang dami ng anak niyan, hindi na nakahinga yung iba. So rain or shine. And then paano ba siya aalagaan? So sa akin, hindi ko to inaalagaan eh. Pinabayaan ko lang siya, hindi siya inaalagaan, kaya nga neglected siya sa akin. Ayun, nagpapakitang gilas at nagbibigay sa akin ng maraming baby. Ayan. So may mga picture ako nakikita about sa mga rose cabbage, kasi yung rose cabbage at saka Chinese cabbage is similar lang sila, kapareha lang sila. So ang kaibahan lang, si rose cabbage is, wala ako noon eh, ang kaibahan lang si rose cabbage is yung dahon niya is medyo malapad siya, malaki, tapos parang ganun siya, kup-kup talaga siya. While si Chinese cabbage is yung dahon niya is pahaba, na hindi siya ganun. So kung mapapansin nyo,
ganun siya, parang buhaghag siya. So yan, say Chinese cabbage, buhaghag siya. Hindi siya kagaya ng rose cabbage na parang tikom siya, tapos dikit-dikit yung leaves niya. Yan, ganun yung ano, yung kaibahan ng rose cabbage at kay Chinese cabbage. So doon naman sa, kasi lagi may nakikita ko lagi na about rose cabbage nila or Chinese cabbage is yung stem is nag turn into black, for example. Pero wala akong may pakita sa inyo na example na nagbablack yung stem kasi hindi ko sila masyadong pinapansin. So ako kasi hindi ko masyadong binibebe yung mga halaman ko, so hinayaan ko lang sila ganun, silip-silip. So wala akong mapakita sa inyo na example na yung stem ng ganito is nangingitim. So pe-flex lang ako ng picture dito na sinesearch ko lang. So ganito, ayan, pag nakikita nyo yung ano ninyo, yung succulents or yung rose cabbage or yung Chinese cabbage or ano pang mga klaseng chocolate ano pang klase ng mga succulents na nangingitim yung stem or dahon. So tatlo lang po ang nagiging cause niyan. It's either sunburn, overwater, and insects. Yun. So tatlo po ang nagiging cause niyan kung bakit nangingitim yung stem, kung bakit nangingitim yung leaves. Ayan. So doon sa una, sa sunburn, may example ako dito ng sunburn kasi nalalagay ko ito sa sa arawan. So mayroon akong example dito na sunburn. So ito, kung napapansin nyo guys, ayan, hindi kasi, yan, napapansin nyo yung black na yan, may black siya dyan. Yan, may black siya dyan. Black, ayan. So, yan po ay sunburn. So, i-try nating pisilin. Pag ganito, tatanggalin ko na lang siya ha. Yan. So, yan po, ganito yung itsura ng sunburn. Yan, sunburn siya, itim. So, once na pipisilin nyo is hindi naman siya malambot or hindi siya parang tubig-tubig. So, wala tayong magagawa dyan is kundi tatanggalin natin doon sa ano niya, sa pinakapuno niya. So, pag sunburn yung kahit kung kunyari dito, so wala tayong magagawa dyan is tatanggalin natin yung dahon gaya ng ginawa ko dito. So, meron pang isa dito. Ayan. So, yun lang ang ating gagawin kapag makikita natin na yung dahon ay may black spot. So, pag pinisil natin matigas, so, sunburn po ang cause niyan, like that. So, tatanggalin natin. So, next, about overwater naman. So, hindi ko rin kayo mapakitaan ng sample na overwater siya kasi nga, sa nasabi ko kanina is, hinahayaan ko lang sila. And actually, this one is naka rain or shine po siya. So, wala akong makita dito na may dahon siya na naka, yung sample na kumbaga na overwatered siya. So wala akong makikita. So malalaman nyo kung overwater siya is pag yung leaves niya, sana ba? Pag yung leaves niya is yellow or mossy or parang watery siya pag ginaganon mo. So same as ginawa ko doon sa sunburnt na leaves, is yung ang gagawin natin dyan is tatanggalin din natin gaya ng ginagawa ko. So, when it come to insects naman, kasi tatlo sila, sunburn, overwater, insects. So, isa din yan sa cause kung bakit nangingitim yung stem or bakit nangingitim yung dahon. So, ang gagawin nyo yan is i-uproot nyo or tatanggalin nyo sa pot para makikita nyo kung anong kababalaghan ang naninirahan doon sa bottom ng inyong pot. So, i-air dry nyo, gano'n din, i-replant nyo ulit. And when it comes naman sa pagdidilig sa kanya, is lagi kong tinuturo sa inyo yung the best way ng pagdidilig sa ating mga succulents, hindi lamang sa ating cabbage, is yung soak and dry method. Yung kukuha ka lang ng tubig sa isang batya, tapos ilagay mo yung pots doon. Ayan, isusok mo yan siya for 20 to 25 minutes. And then tatanggalin nyo po and i-drain nyo. And then just check the soil after
1 week or 2 weeks, pag sobrang dry na siya, so that's the time na magdidilig naman kayo uli. So yun ang kung paano siya didiligan. Pero yun nga, ito kasi sila isanay na sa ulan at saka araw. So ang gagawin ko dito, at least na-discuss na natin yung dahilan kung bakit siya nag-itim yung stem, nag-itim yung dahon, nagiging mushy yung dahon, o pag yung watery. So ganun po ang gagawin natin first. Sunburn, overwatered, insects, and nabanggit ko na rin kanina kung ano ang dapat gawin natin sa dahon na affected. So yun. So ito naman is tinanggal ko siya, and then before ko siya nilagay dito is mayroon akong nakahanda na temporary pots. Temporary pots lang kasi wala pa akong pots na medyo malakihan. So may pots ako na nilagay dito. Ayan, ang ganda niya po. Ayan, so may soil na po siya. Ayan, may soil na siya. And then, ipapatong ko lang siya dito kasi ang dami naman niyang roots. Huwag ka lang mahulog, ha. Ayan, dami niyang roots. Ang ganda niya po. Ayan. Kung makikita niyo, ang dami niyang anak. O, diba? Dami niyang anak, guys. So, hindi ko alam kung paano. Kinatanggal ko lang talaga siya doon kasi nasa ano lang siya sa ibabaw ng tarpaulin. So, ayan. Ayan. I-close up po ito mamaya. So, ang gagawin natin is ipapatong lang natin siya dito. Ayan. So, no need na aanuhin pa siya natin kasi yun nga, may roots naman siya. May roots siya, mga langga. So, it's not a problem. So, maganda. Para sa akin, guys, para sa akin mga kabayan is si Chinese cabbage or rose cabbage is hindi siya masilan para sa akin. Wala pa akong succulents na masasabi ko na masilan sa akin kasi yun nga, number 1 tip ko sa inyo is huwag nyo masyadong i-baby yung mga halaman nyo kasi every time na binibaby nyo yan, mas lalo yan silang mag-iinarte. So, tingnan nyo ako. So, ganun ang mga ginagawa ko. Nire-reject ko sila. Hindi ko sila pinapansin. Minsan, hanggang sa isang araw, makikita ko na lang na nagpapakitang gilas na yung mga succulents na aking nire-reject. So, there you go. Ayan. So, hopefully guys, so hanggang dito lang po yung ating video na ito. So, hopefully, may natutunan kayo kung bakit nangingitim yung stem, nangingitim yung dahon, nagiging mushy yung dahon, nalalanta yung dahon hanggang sa maubos sila, hanggang matigok na sila, diba? So, hopefully, may natutunan kayo, may nalalaman kayo, at may apply nyo din sa inyong mga halaman. So, thanks for watching guys, and please, if you like this video, please don't forget to subscribe my channel and click the bell button para po maging updated kayo sa susunod kong vlog is about yung flower ng aking Unium arboreum, which is the variety is magnificum. So sobrang ganda niya, sobrang ganda ng flower ng aking Unium arboreum magnificum. So thanks for watching and God bless everyone. Bye bye.